Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Pagka magkakaroon ng hearing, laging bago ang kargada nitong si Stella Kimbo. Huwag niyo kong kalimutan, 38 sa balota, ha? Congressman Rodante Marcoleta. Siyempre, Atty. Jimmy Bondoc. Laging magkasunod ho yung dalawa na yan. Lagi hong magkasunod yan. Ito, rekta ho muna tayo dito sa ano. Rekta ho muna tayo dito sa ano. Dito sa impeachment, ha, kontra pa rin daw. Ayan na nga ba sinasabi natin. Kontra pa rin daw ho sa impeachment ang Malacanang. Pakinggan ho natin itong report galing dito sa News 5. Mabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutol siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Pero sabihin ng ilang kongresista na isulong ang impeachment. Karangalan ng Ayaw hong mag-ano, ha. Sa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Kasunod ng malawakang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang ganyang posisyon ni PBBM. Sa kabila niyan, matigas din ang ilang kongresista na desididong isulong ang impeachment. Katunayan, inaayos na raw ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. I think they're drafting it already. Inaasahan daw na ito ang resolution na may 1/3 na boto ng mga kongresista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas mabilis na proseso ito kung saan 103 na pirma lang ang kailangan at maaari na itong ipasa agad sa Senado na tatayong impeachment court. It can be done in 1 whole day or 2 days. Kung sa Talaga hong gusto ng rektahin, no? Pero sinasabi ng Malacanang, against kami dyan sa impeachment. Pero iba naman ho ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Sasabihin naman ako, equal branch kami, hindi wala kaming pakialaman. Ang mga utot nyo, kung anong gusto ng Malacanang, yun ang ginagawa nyo dyan sa House of Representatives. Linilito ho ng administrasyon na to ang ating mga kababayan, pero wag ho kayong magpalito. Lahat ng galaw na yan ay nanggagaling ho sa sa Malacanang. Kasi kung ang itong mga congressman na sinasabi nila na sinusuportahan nila itong si Marcos Jr., pinapaniwalaan nila yung tiwala nila na itong si Marcos Jr. magde-deliver ng tunay na serbisyo sa ating bansa. Dapat ho sana kung ano ang tayo nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa impeachment na yan, yun din ho ang tatayuan nitong mga walang congressman na to. Kaso hindi ho yun ang suma. Dito sa isa na to, meron ho silang galaw, kaya wag ho kayong maniwala sa Malacanang. maimbita sa inyong istasyon.
Teka ho, mamaya ka pa kung Dante, masyadong excited itong number 38 natin. Talingang ihain ang ika-4 na impeachment complaint na may pirma ng 103 na kongresista, mababasura na ang naunang 3 reklamo. Dagdag pa ni Velasco, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpahayag na magsusulong nito mula sa mayorya at menorya. Posibleng hanggang sa susunod na linggo niya na lang pagbibigyan ang pagpapasa ng mga ito. So I think next week will be a fair time for them to decide. Then I may be forced to transmit whatever complaints that I have received to the Speaker by next week. Ang ilang liderato naman ng mayorya wala raw alam sa ika-4 na impeachment complaint. We never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? I have to read it first. Kung may I have to read it first. Mga kalokohan itong si... parang stress ho kayo. Nag-holiday at lahat-lahat, nagpaskot bagong taon, ba't parang mukhang mga Biyernes Santo mga kapagmumukha nyo? Ano lang kasi kayo, kalma lang kayo. May init kasi. Salamat po sa pagtanggap sa aming... kung meron mang ganun. As a part of the majority, wala pa naman po. Hindi naman natitinag ang Makabayan Bloc kahit nababagalan sila sa aksyon ng Kamara at kahit pa maraming lumahok sa peace rally kahapon. Kung meron man daw ika-4 na impeachment complaint, sigurado raw na pipirma sila rito. Oo, endorse namin yan lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Wala ho silang pakialam kung puro kasinungalingan ang laman ng impeachment. Basta gusto ng Makabayan Bloc, ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ganun ho sila kawalang iya. Hanggang unang linggo na lang. Ano ba yun? Red flag na ho yun sa ating mga kababayan dapat. Pagka ganun na naririnig nyo, dapat sana, pag-aralan muna natin, tingnan natin kung anong laman ng impeachment, bago natin pirmahan sila. Kahit ano, basta ma-impeach siya si Pebrero ang sesyon bago muling mag-break ang Kongreso para sa pangangampanya. Magbabalik sila sa Hunyo na. Kaya tanong ng marami, mayroong sapat na panahon pa nga ba? Nagbabalita mo. Para sa atin para sa atin. Kung tayo tatanungin, wala nang sapat na oras para itulak yan. Pero kung mamadaliin nila, kung kahit nga ngayon, mamaya kung talagang makalikom sila ng sapat na pirma, meron ho talaga silang merong oras Kaya yan maidala sa Senado para mapag-usapan ng dire-diretso doon. Pero ang problema nga ho mga kababayan, meron din mga kumikilos para pigilan niya ang yung impeachment na yan dyan sa House of Representatives. Kasi kung talagang lang ho sila dyan, yung bandwagonis lang sila. Yung iba kasi tahimik lang pero ayaw ho nila yung kalakaran dyan sa House of Representatives. Marami yung nagtatrabaho dyan para pigilan yung impeachment na yan. Sa totoo lang marami ding nakikipag-usap na congressman in favor dito sa impeachment at meron din yung mga congressman panigurado na nag-uusap-usap at nangangalap ng kanilang puwersa para itigil yung impeachment na yan para hindi mapunta sa Senado. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. At dito sa bahagi ng video natin na to, ito malupit dito mga kababayan. Kanina pa gustong magsalita nitong si Congressman Rodante Marcoleta Kanina pa ho niya gustong bumanat kaso pinipigilan ho natin kasi ito pa lang ho yung oras niya. Ito, pakinggan ho natin itong si Kong Marcoleta, ang kanyang interview dito sa DCBB, DCBB, na kung saan tinalakay ho nila yung impeachment ni itong confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte at yung iba pang mga advokasya nitong si Congressman Rodante Marcoleta pagka nanalo siya ng pagkasenador sa 2025 midterm election. Ito, pakinggan ho natin. Malupitan ho ito mga kababayan. Invitation siguro. Unahin na natin yung issue ng confidential. Dami tayong tanong. Yung confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung budget po para sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha. Ano ba ang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ng Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan,
na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito ang mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan maisip nila namumuliti ka tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating iimbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po dun sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati ng CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako eh. Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa eh. Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila, bakit ikaw ang magsusuri, bakit ikaw ang mag-o-audit? Pwede ba ka ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo nakakagawa ka ako ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit? Right, sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi nang gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabpi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling investigasyon sa ganitong issue? Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Huwag nating pagsamasamahin ito na parang chop suey tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo. Unang-una po kasi, kailangan maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O yung may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan natin lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Gusto pang humirit nitong si Sir Joel eh. Pero hindi pwedeng mga ganyang klaseng tanong kay Congressman Rodante Marcoleta. Talagang mapapatawa lang sa COA eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yun lang po yung
itinanong sa amin eh. Yan lang po ay hiningi sa amin eh. E di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh, kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, mayroong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in Gusto pang lumusot nitong si Sir Joel eh. Baka inuuna lang ang Office of the Vice President. Kaso nasa uplahusan nitong si Kong Marcoleta eh, di ba? Kinausap ko hinihingi lang dokumento Office of the Vice President. Doon pa lang wala na. Barado ng argumento nitong nitong mga nag-i-interview kay Kong Marcoleta. In questioning, it should be related to the subject matter. Okay. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Opo. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, ng mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na ang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next question tayo. Kayo, nakita natin sa profile ninyo, kayo ay isa sa mayakda ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay nyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot, Congressman? Yan ang problema ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Ang pinakamahina, yung weakest link, ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa namin ng batas. Ano? Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa kabinet. Katulad ng kuryente halimbawa. Hindi ba napakataas ng ating kuryente? Ano ba yung pinakaunang layunin kung bakit natin ginawa yung EPIRA in 2001? Or ilang taon na yun? 2001, 24 years ago. So kailangan na natin susugan, Congressman? Hindi man na kailangan susugan sapagkat yung pinakaunang layunin, sabi niya, ensure the delivery of electricity to our people, reliable, quality, and affordable rates. Wala na kailangan. Nasaan ang problema doon, Congressman? O di tanungin natin ang DOE tsaka lahat ng mga ensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na yun. Bakit hindi natutupad yung affordable rates? So dapat may pananagutan ba doon ang ERC being the regulatory body? Hindi lang ERC, lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng batas na yon. Ang DOE ang central to that. Hindi ba? Bakit hindi napapatupad yung affordable? Ano ba yung affordable sa Tagalog, Weng? Mura. Abot kaya. Abot kaya. Abot langit na eh. Hindi ba? Tsaka sir, sabi naman po ng ERC, kahit pa ng mga distributors na buwan-buwan nagbabago ang singil sa kuryente, Congressman pero sinasabi maraming factors. Una-una, ang coal imported napakamahal. Alam natin yung kaya nga hindi nabababa sapagkat imported lahat yung ating panggatong kung pinag-uusapan ay base load. Pinag-uusapan mo coal at saka yung petrolyo. Pinipilit nila yung mga renewable energies.
pwede rin yan pero hindi substitute yan sa baseload natin sapagkat very intermittent ang solar, ang wind. Hindi natin kaya. Ang wind will only operate, will only apply when the wind is blowing. Ang solar mo is applicable while the sun is shining. Subukan mo na nag-ooperate yung biglang dumaan yung ulap, maging intermittent yan. Wala kang base load. Itong DOE, sinasabi ko sa iyo, nung kinukonfirm namin ng Secretary of Energy, ako lamang ang nagtanong sa kanya ng 2 araw. This is on the record. Because I wanted him to do this. In-outline ko lahat ng dapat nating gawin para yung fundamental and underlying objective of that law should be achieved. So, umuo siya lahat ng sinabi ko. 2 pahina yon. Kahit isa walang natupad. Walang natupad, okay. So ang daming problema ng ating bansa, puro pagtaas ito, Congressman, ano? Nako, magkano ang presyo ng kamatis? Oo. Alam mo, Melo, magkano ang presyo ng isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Ngayon, 30, isang piraso. Yan. Nagsimula tayo sa 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka muna, yung siling pangsigang, yung berde, weng. Hindi ka kasi namamalengke. Ako napupunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong. Yung berde. 10 piso isa. Sandali. Nagsimula tayo sa gamot. Kapunta tayo sa kuryente. Kamatis. Kaya naman kamatis. Punta na tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Yung pabor dyan sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamukha tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget. Tinatarget daw. Yung daw akap ay ayuda para sa kapus-sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus-sakita? Abay, lahat tayo. Paano mo i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Ito talagang bakbakan na ho itong mga kababayan. Binalatan ho nitong si Kong Dante itong si Tamba kasi siya ho dumidepensa dyan. Sa Aldico, Tambaluslos at lahat ng minions nila, yung mga young goons. Sila ho dumidepensa dyan sa akap na yan. Ito hong mga ano na to, itong mga nag-i-interview kay Kong Marcoleta, mga ano ho yan, mga merong dinig nyo naman ho, kita nyo naman ho sa mga balita nila, di ba? Pero hindi ho nila magank itong si Kong Marcoleta. Hindi ho nila kumbaga makahon yung kanyang mga gustong sabihin. Mahusay ho talaga itong si Kong. Itong mga taong ito kanyang kapusakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapusakita? Relative yun eh. Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan ko. Tumas na nga daw yung poverty threshold, Congressman. Ngayon, hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS. Ano sinabi niya? Ang sabi po ng 17.4 million families of this country said we are poor. We feel we are poor. So kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Pero meron na Magna Carta for the Poor. At isa kayo sa may tanungin mo ako doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang frustration. Tatanungin kita dyan. Sa ating pagbabalik, mga kapuso. Ayun na nga, napakaganda ho ng balitaktakan dito sa pag-imbita ng DCBB na to kay Congressman Rodante Marcoleta. Ano ho tayo? Forward ho tayo mga kababayan. Forward tayo. Tuloy ho tayo. 19. Tama ba? 19 something. 2019. I'm sorry, 2019. And sa tagal na nung panahon na yon, hindi mo ba itatanong sa akin ang self-rated poverty line na 57%. Ginugol para magawa lang yung batas na yon. O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 years. For the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Yun ang unang takbo mo sa Congress. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami po ang mahirap? 57%. 63% ang SWS. Pero meron pong Pero government sa Mindanao, survey, 57%. Sa Visayas, 74%. Balance of Luzon, 55%. Anong katumbas nun? 17.4 million families.
you assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Saan ang problema? Kaya na, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Yung presyo ng, sinabi ko na kanina yung presyo ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Ba't di natin ibaba ang kuryente? Meron kayong hiwalay na Quinta Committee para doon. Naku, nakikipagtagisan ho itong mga reporter na to kay Congressman Rodante Marcoleta. Akala ho siguro nila makakaisa sila. Pakinggan natin sa mga produkto ng pagkain. Naku. At saka singilin sa public utilities. Naku, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung pinakamalaki? Gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan? Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the Poor? At paano makatutulong sa mga mahihirap natin mga kababayan? Yung umangat naman na kanilang buhay. Kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa. Ang IRR, ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig pong sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya doon sa panikalan ng kahirapan. Pero yung wala laman ng Magna Carta for the Poor, laman yan ng Magna Carta for the Poor. Ang Magna Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas, Maring Joel. Oo nga, yung murang bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gay. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Kasi pumunta sa iyo Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay nga, pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo, nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan pagkatapos ng masusing pag-imbestiga na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan Doon kami nagtagal Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Kung hinahingi lang siya ng konting gamot, gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain, yan ang problema. Yung problema lalo natin na sa yun. bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun Immediate kasi mahirap yun Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA ang pag-i-import.
NFA, sir. NFA ang pag-import. Binigay na lang doon sa importer. Kaya lang ang importer nandiyan na yung mga sindikato. So kung minsan mag-import sila yung itatago nila. Kailangan talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage na raw, sir, Economic yun. Pag sabotage yun. nag-smuggle ka, nag-profiteering ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal sa Senado, may gagawin kayo doon? Alam mo yung mga ganun, palliatives lahat yun eh. Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating